Tapos ito ang statement ni Bongbong Marcos. Tingnan niyong mabuti. Sabi niya, the opposition would love to bring me into this. Saan? Ha? Gusto ng opposition dalhin ako dito. Saan? Isali siya dito sa problema ng nakawan, dito sa ghost projects. Oh, dito sa mga flood control projects na wala naman multo. To include me in all of this. Etong this, yung ghost projects. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. See? Alam nyo kung anong gusto niya, ano? Ha? Narrative na nila yan. Dilaw. Yan ang naratibo ng dilaw. Ayaw namin sa mga magnanakaw. Ihinto ang korupsyon. Hindi kami pumirma sa budget. Sa BICAM, hindi kami pumirma. Pero hindi namin sasabihin, Marcos, resign. Dahil uupo si Sara. Di ba? Nabulungan to ng damonyo. Ha? Nabulungan to. Yan na yun eh. So okay lang, kainin nila yung tae ni Marcos na dating isinuka na nila, na dating sinasabi nilang diktador, magnanakaw. Kainin na lang nila ngayon. Di baling nang magnakaw kayo, kaliwat kanan. Basta wag kang aalis kasi makakaupo si Sara. Ganyan ang naratibo nila. Marcos, hindi ka dinadala doon sa sitwasyon ng ghost projects. Ikaw ang nagdala doon sa sarili mo dyan sa ghost projects. Kayo ang kumita dyan, hindi naman kami. Sino bang pumirma niyan? Sino bang pumirma ng budget? Sino bang pumirma ng insertions? Ay, hindi nga pala insertions. Pag majority, pag sirisa, pag dilawan, amendments. Hindi pala in-insert ni Risa. Hindi niya nilamas-lamas at in-insert. Amend ni Risa. Ikaw pumirma nun. Ikaw ang naglagay mo sa sitwasyon sa sarili mo, sa alanganin. Di ba? Ikaw ang dinadala sa investigasyon, sa ebidensyang naglalabasan. Sa katunayan, kung pinatuloy mo si Chis Escudero as Senate President at si Marcoleta as Blue Ribbon Committee, yung ebidensya will bring it to you. Doon na patungo ebidensya sa iyo eh. Kaya hinijack nyo yung Senate. Ipinalit mo yung Itbulaga. Ipinalit mo yung clown. O, dinahinto. O. Kasalanan pa ng taong bayan? Kasalanan pa ng opposition, dinala ka dyan? Alam mo, Bongbong Marcos, kung malinis kang talaga, kung wala kang ninakaw, pwede mong i-open, all open yan. Tingnan mo kung bakit matapang si Marcoleta. Bakit matapang si Kiko Barsaga? Maybe they are not perfect. Pero pagdating sa nakawan, malinis eh. Parang sarap maging politiko ngayon. Di baling hindi ka perfecto, basta hindi ka lang magnanakaw. Bakit? Hindi ka matatakot eh. Hindi ka kayang takutin. Malinis ka eh. Madumi ka man, hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka nila pwedeng i-blackmail kasi wala kang nakaw. Wala kang kriminal na ginawa. Diba? Tapang mo ngayon. And you will really shine. Kasi tinan nyo, ang daming congressman duwag. Hawak sa liig, tuta. Bakit? Nakinabang din sa nakaw eh. Kaya tahimik eh. Look at them. Look at the difference of most of the congressmen compared to Tiangco. Ang layo, di ba? Bakit? May pakinabang eh. Nagnakaw din.
Hindi lang kasing laki nung kay Saldico o kay Tamby, pero may nakinabang, nagnakaw din. O 'to next, tingnan po natin. Eto, tingnan po natin. Pati magnanakaw, walang tiwala sa iyo Bongbong Marcos, diyan sa administrasyon mo. Oh. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Comment lang po ma'am, kinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Hello ma'am. Comment lang po. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Alam mo kung bakit? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo, pati yung magnanakaw, di umano. Yung mga pipitsugin, hindi mayayaman yan, pero compared to Tamby, pipitsugin yan. Ano yan? Dilis yan. Oo, si Pating, si Tamby. No, hindi ko sinasabing na kaya papitsugin mahirap, hindi po. Pero pati yung mga maliliit na magnanakaw compared kay Tamby, walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tamby na kinukonsider siya maging state witness. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan ko, sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Ituloy-tuloy nating sabihin yan sa ating social media. Tingnan mo itong mga ito, sarswela ang ginagawa ninyo. Isama nyo dyan si Tito Soto, Itbulaga na yan. Oo, noon time show yung ginagawa ninyo. Tapos pasikretong investigasyon. Kahit ako si Diskaya, hindi ako magtitiwala. Dahil alam ko, hindi kayo independent. Hindi kayo nakagitna. Nakapanig kayo kay Tamby. Nakapanig kayo kay Bongbong Marcos. Halatang halata normal, delikado si Diskaya. Di ba? Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Mahirap kayo. Mas maraming pera si Tamby sa inyo. Ikaw, payong lang ang nabili mo na may kotse. Siya payong. Na may bahay sa Forbes. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture. Yan na naman yan It's early to tell. Wala pa kaming napipili na sino magiging state witness, etc. etc. Pero sa dulo, si Tamby rin yan. Kunwari lang, dumaan sa due process, inimbestigahan, at napatunayan na hindi the most guilty si Tamby, kaya pwede na nating siyang proteksyonan sa batas natin. Laya si Tamby, hero pa ang animal. Isipin mo yung pinakamalaking ninakaw at nakinabang, di umano, siya pa ang hero, pambihira. Ganyan-ganyan ginawa nyo kay Boying. Dito hindi. Yung executive department. Kunwari, dadaan pa sa JBC. Kunwari, may due process. Kunwari, ganito, pinag-uusapan pa. Ganun din. Napanood na namin yan. Naku. Ako, wag natin lokohin ang taong bayan. Di ba? Ang sakit na nga na ninanakawan nyo sila. Parang minamaliit nyo pa na hindi nila kayang maisip itong panggagago nyo sa kanila.
Pambira naman kayo. Bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto September 19, ano ng petsa na ngayon? Pambira kayo. Yung tagal-tagal na sinabi ni Bongbong Marcos, ni wala nga kayo makakasuhan, ni hindi nyo nga mapauwi si ni hindi nyo makansela yung makansela yung passport ni Saldico. sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Simple lang Ano ang sinasabi ng ebidensya? Bulacan, pangatlo sa pinakamalaking proyekto na nakuha ng flood control projects nasa Ilocos Norte. Di ba? Ang dami kontrata ng Diskaya sa Ilocos Norte. Kailangan po ba bang maging abogado? Maging matalino? Para maintindihan yon? Ang simple. Yung ebidensya, it's leading there. Bulacan, Ilocos Norte, unahin yung imbestigahan. Sigurado ko, matutumbok nyo na mas mabilis. Unless, hindi nyo talaga iimbestigahan ang Ilocos Norte. Kaya sir, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mo lang manindigan at maging matapang. Kailangan mo lang maging independent gaya ng sinasabi ninyo ng ICI is independent of the executive powers of the President. Tanong, kaya mong imbestigahan ng Ilocos Norte sa lalong madaling panahon? Hindi Kaya buwagin nyo na yung ICI. Yan ang sinasabi ni Guanzon, alisin nyo na yan. Panggulo lang kayo. Don't need them anymore. Right now, I think we have Hindi ko titigilan to mga to hanggat hindi nila tinitelevise to Huwag natin itigilan to. Moro-moro gagawin na ito mga to. as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Sabi ng opisina ng ombudsman na nag-iimbestiga rin at Isa ka pa, wala kang alam. magre-rekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga diskaya. Pakipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Kung ako si Diskaya, makikipagtulungan ako sa gobyerno? Sino nga hawak ng kaso ko? ICI tsaka si Boying? Are you out of your mind? Hindi ka pa nagsisimula, guilty ka na Di ba? Lalo na kung ituturo mo si Tambi. At saka si Bongbong. Ikaw naman, para kang bata ng, baguhan ka Dahil naman sa sakit kung hindi nakaharap sa ICI, kahit nakaschedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Siyang umano'y naglagay ng mga pondo para sa mga maanumalyang flood control project. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Magpapayat ka. Si Tambi nangangayayat na. Ikaw kahit nai-stress, hindi ka nangangayayat. Matibay ang pangangatawan mo, Brad. Pinasuri siya dahil sa inireklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. 16 na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag-a-abroad. Kabilang sa kanila sina dating Congresswoman Isama mo dyan si Bongbong Marcos. Mary Mitzi Cahayon Uy, ang ama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, na ayon sa mga diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Bogs Magalong na umunoy tauhan ni Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Pag-usapan muna natin itong sinabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo.
sabihin ninyo sa amin. If it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. Plastic animal ka, Bongbong Marcos ka. Willing na daw siyang makinig. Oo, bukas naman daw siya sa ibang... Alam mo, Marcos, itong Pilipinas ay hindi sana nagkaloko-loko kung talagang binukas mo lang yung tenga mo eh. Nakinig ka dyan sa mga sekretary mong nako, binulong-bulungan ka niyan. Baka may babaeng bumubulong sa likod mo. Kaya nagkaloko-loko. Syempre may kanya-kanyang agenda yan. Baka yung sekretary mo gusto rin kumita. Baka yung nako, kaya sabi ko sa iyo, dapat kung nakinig ka, maayos sana. Maayos yung napatakbo ang Pilipinas. Inutukan ng dilaw. Ang dilaw may agenda. 'Di ba? Inutukan ng dilaw. Sa bagay, yung asawa mo dilaw yan eh. Inutukan ng inito. Nakinig ka sa kanila. Tapos pustahan tayo. Yaang komunista na bumubulong-bulong sa'yo. Yaang mga dilawang bumubulong-bulong sa'yo. Sa dulo, kakanain ka rin yan. Nagpauto ka eh. Kasi may agenda sila labang kay Sara. Hindi na makakapasok yung dilaw na yan. Tain na yung mga yan. Yung mga komunista, wala na rin yan. Ang problema tanga ka rin eh. Nagpauto ka eh. Pero eto, maganda sa sinabi niya willing silang makinig. Sabihin lang. Yun ang gusto ko. So, bahain natin. Ang kanyang page. Bahain natin. Ang PTV4. Bahain natin ng komentaryo. Ito si Bongbong Marcos. Lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin nyo na. Galing sa kanya yan eh. Lahat ng reklamo nyo, sabihin nyo na. Ito ang pagkakataon natin. Sige, kayo kung ano reklamo nyo kay Bongbong Marcos, ilagay nyo dyan sa comment section. Huwag kayong mahihiya, lagay nyo dyan. Bongbong Marcos, ito mga reklamo natin. Pati sa page niya, sabihin nyo, pero dyan lagay sa comment section. Ako, eto unahin ko sa inyo kung anong pinakareklamo ko kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, magpa-drug test ka. Ang tagal na naming sinasabi sa iyo ng taong bayan, magpa-drug test ka. Kasi hindi po pwedeng walang koneksyon kung ikaw ay adik o hindi sa pamamalakad ng Pilipinas. Bigyan ko kayong halimbawa, pinost ko nga to sa Facebook. Hahayaan ba ninyo ang magbabantay ng anak ninyo ay adik at magnanakaw? Di ba? Solusyonan muna natin yung pagiging adik mo. Di umano. Ngayon, kung hindi totoo at ikaw yung nag-drug test, di clear ka. Isipin mo, hindi mo nga pababantayan yung bahay mo tsaka mga anak mo sa adik eh. Pababantayan mo pa buong Pilipinas? Yan ang malaking problema ng Pilipinas sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil kung ikaw ay adik, paano mo patatakbuhin ang Pilipinas ng maayos? Nakakita ka na ba ng adik na hindi magnanakaw? Sige nga. Kaya, alam mo, hindi sa pinagbibintangan ka namin. Pero, ngayong gusto mo nang makinig, yan ang unahin mo, drug test. Pangalawa, yung ICI. Buwagin mo na yan. Walang maitutulong yan sa bansang Pilipinas. Ang ICI, kung hindi lang nila ite-televise, hindi lang nila bubuksan sa publiko, walang maniniwala dyan sa ICI na yan. Makinig ka sa amin, Bongbong Marcos. Walang makikinig dyan. Walang maniniwala dyan. So ang mangyayari sa inyo, gumagawa lang kayo ng drama. Ang importante, maibalik ang tiwala ng taong bayan patungkol kung ikaw ay seryosong solusyonan ang problema ng baha. Kung hindi mo ite-televise sa ICI na yan, wala ring kwenta, hindi maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Pangatlo, may kaso si Boying. Bakit siya ang pinili mong ombudsman?
Pang-apat, pinasok ni Tory illegally ang KOJC. Walang warrant kay pastor. Walang search warrant. Pero nag-search. Nag-stay doon ng 16 days. That is illegal. Wala kang ginawa. Ano to? Babuyan tayo ng reliyon? Di ba? Ito pa. Paimbestigahan ninyo yung mga congressman. Paimbestigahan mo si Tambi. Kanselahin mo ang passport ni Saldico. Kung seryoso ka na pauwiin dito si Saldi. Be a man. Bongbong Marcos. Let your yes be yes and your no be no. Pag sinabi mong willing ka makinig, stand up to it. Stand up on it. Like your life is dependent on it. Dapat ganun. Huwag yung sasabihin mo willing ka makinig. Wala ka namang gagawin. Pustahan tayo sa dinami ng sinabi ko, ni isa wala kang kayang gawin doon. Di ba? Oh. At hindi lang yun. Kasi, kung lahat ng gusto kong sabihin sa'yo, lahat ng reklamo ko sa'yo sasabihin ko, isang vlog na yun. Marami pa akong i-discuss. Kaya siguro, magtulungan na lang tayo. Ilagay nyo na rin ang reklamo nyo dyan sa baba nang mabasa ng ating mga kababayan din. Tapos, sabihin nyo sa page niya, sa personal page niya, sabihin nyo sa PT, sabihin nyo sa media ang mga reklamo nyo kay Bongbong Marcos. O, ito po, next. O, ito, Bongbong Marcos, gusto mo pa ng isang reklamo na willing kang makinig? Pakinggan mo itong sasabihin ni BP Sara sa'yo. Bukod sa mga isyu tungkol sa ICC, hindi rin pinalampas si VP Sara ang patutsada sa Malacanang. Sa gitna ng tree planting event, sinagot ng bise ang mga pasaring ni Palace Press Officer Claire Castro na nagsabing nililinis daw ni PBBM ang mga kalat na iniwan na nagdaang administrasyon, kabilang na riyan ang kontrobersya sa Pharmaly. Bastos talaga ang bunganga nitong si Claire, no? Kababaing tao, bastos. Ano kaya ang kinakain nitong si Claire? Kumakain kaya to ng kabastusan? Di, bastos eh. Di ba? Anong klaseng babae ito? Anong bunganga meron tong babae na ito? Isipin mo, sinusolusyonan natin yung problema sa korupsyon ngayon. Pumupunta ka sa dating administrasyon. Binababoy mo yung investigasyon eh. Kailan ba nagnanakawan? Ngayon o yung dati? Kung may nakawan dati, tapos na yun, nanakaw na yun. Saka natin problemahin. Problemahin muna natin yung nakaw ngayon kasi magtutuloy-tuloy. Yung mga nakaw dati, hindi naman na makakapagnakaw yun eh. Hindi ko sinasabing isang tabi. Pero ito muna tayo oh. Nililihis mo kay Bongbong Marcos eh. Kaya nawawala ng tiwala taong bayan sa inyo eh. Hindi kayo seryoso hanapin yung mastermind. Baka mamaya nag-away kayo ng asawa mo, pati si Duterte may kasalanan. May asawa ba ito? Hindi ko alam eh. Ha? Baka may nangyaring masama sa anak mo, si Duterte may kasalanan. Lahat na lang Duterte. Pwede ko kayang gawin yun. Ha? Pambihira, oh. Bersya sa Pharmaly. Sabi ng bise, selective justice ang ginagawa ng Marcos administration. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Wag sila. Yan. Eto, makinig ka, Bongbong Marcos. This is legit. Sa akin, walang problema eh. Ha? Lahat po sa atin, okay lang. Basta ikakabutin para sa taong bayan. Pero lagi nating tatandaan, hindi tayo dapat double standard. Kung i-apply mo sa Duterte, dapat i-apply mo din sa'yo. Naiintindihan? Kung i-apply mo sa Duterte at babalikan mo yung nakaraan,
dapat i-apply mo rin sa Aquino. And I'm sure, hindi mo kayang kalabanin ang Aquino. Because Bongbong Marcos is a weak person. You need the yellows. Kaya hindi mo maibabalik doon sa Aquino. Kung ang gusto nyo talaga masolusyonan ng problema ng korupsyon, gusto mo kahit yung dati balikan. Pati kaso ng tatay mo, balikan mo. Kasi grabe ang nakawan nung panahon ng tatay mo. Panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Aquino. Pati si Ramos, isama mo na. Ano ibig ko sabihin? Fair. Diba? Pero kung ako lang ang masusunod, saka na natin habulin yon. Ghost projects muna, wag kang umalis doon, Bongbong Marcos. Napunta ka sa Parmali. Obvious naman kayong mga animal kayo. Diba? Ayan ka na naman. Ayaw mong makinig eh. Alam mo yung rally, sinasabi nila konti nag-attend, andyan na tayo. Pero sa totoo, ang totoong rally ng taong bayan, nasa social media. Ang daming galit sa'yo. Akala mo matatapos ang galit ng taong bayan sa'yo? Kadadakdak ni Claire? Claire is not helping you a bit. Pinapasama ka ni Claire. Akala mo, lahat ng sisi pasa mo sa Duterte? Maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo? No. Nakikita nila hindi ka seryoso. Sugpuin itong problema ng Pilipinas. Makinig ka, Bongbong Marcos. Hindi matatapos yung rally sa social media, yung rally sa kalsada until you face the problem. Ang problema lang, you are the problem kaya hindi mo maharap eh. Yan ang totoo. Lang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. At nang tanungin kung kwalipikado bang maging Justice Secretary si Castro, diretsong sagot ni VP Sara, hindi. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Totoo, tas gagawin mo pang DOJ Secretary. Wala na, isipin mo. Boying, Ombudsman, DOJ Secretary, Claire, SILG, John B. Cremulya. Oh my God. Ang nag-iimbestiga, ICI, sikreto. Antindi, no? Nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Wala pang bagong tugon dyan si Castro pero nauna na niyang sinabi na hindi totoo ang balitang magiging sekretary siya ng Department of Justice. Sana nga may isang salita ito. Baka bakla ito eh. Di ba? Ang dami na kasi nilang sinabi na hindi naman natutupad. Palit na ngayon ombudsman na si Boying Remulla. Kasi itinan mo yung pagiging ombudsman ni Boying. Nabanggit niya lang yan sa interview tapos tuloy-tuloy na. Yun na. Tingnan nyo yung senaryo kay Tambi. Nabanggit niya lang sa interview. Siya, makikipagtulungan siya. At parang siya ang gagawing state witness, pambihirang anak ng teteng tong mga ito. Magtutuloy-tuloy din yan. Tingnan mo. Yung mastermind siya pa state witness. Ganyan bongbong. Tapos sasabihin mo gusto mo makinig.